Nagsisimula ang anime kay Itoki Sakuraba, na abala sa klase at nakatingin sa labas ng bintana. Inakusahan siya ng isa niyang kaklase na natutulog, kaya pinapante siya ng guro sa pisara para magsagot ng math. Pero, nagkamali siya at nagtawanan ng lahat. Sa pagtatapos ng klase, ang estudyanteng nagsabing natutulog si Itoki, at ang dalawa niyang kaibigan ay inimbita siyang magkaraoke. Sinabi niyang gusto niyang sumama, pero hindi siya pwede dahil may klase siya. Tapos sinabi nilang KJ siya dahil lagi siyang may klase sa kung ano. Pakiusap ni Itoki na intindihin siya dahil siya pa nga ang unang gustong gumala. At magsaya, ipinapaliwanag niya na pumupunta siya sa gym 6 na beses kada linggo at may klase siya sa gymnastics 3 beses kada linggo. Dagdag pa rito, lumalangoy siya at nagjuhudo kada linggo. Sabi rin niya na nakumbinsi niya ang kanyang ina, si Yamika Sakuraba, na alisin siya sa pag-aayos ng bulaklak at sayaw. Nagbibiruan ng magkaibigan na inaasahan na ito para sa tagapagmana ng isang angkan. Itinatanggi ito ni Itoki at sinasabing anak lang siya ng may-ari ng tindahan, kaya hindi siya mayaman o anupaman. Sa puntong ito, nakita natin na may isang babaeng nakikinig sa kanilang usapan. Maya-maya, sa locker room, patuloy pa rin ang mga kaibigan sa pagpupumilit na sumama si Itoki sa kanila sa karaoke. Sinasabi na kailangan niyang gumawa ng magagandang alaala bago matapos ang high school. Sa huli, napapayag din nila siya, at nagpasya si Itoki na sumama. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang mapansin niyang binabantayan ng todo ni Kosetsu, ang kanyang bodyguard, ang bawat kilos niya. Pagkatapos nito, pauwi na si Itoki at napansin niyang nakasunod sa kanya si Kosetsu, na tila naiinis. Iminungkahi niyang tumabi ito sa kanya, ngunit sumagot ito na wala siyang nakikitang dahilan para gawin yon. Sinasabi ni Kosetsu na tinitiyak lang niya na hindi siya lumiliban sa klase at pinapayuhan siyang huwag na siyang pansinin, naiirita. Sabi niya, ginagawa niya lang ito dahil pinakiusapan siya ng kanyang ina. Sumagot siya na kung hindi lang sila magkaibigan simula pagkabata, hindi niya ito gagawin. Nagkaroon si Itoki ng alaala ng kanyang guro sa gym, na naghihikayat sa kanya na magpatuloy sa pagsasanay pagpasok niya sa high school. Sabi ng guro, sa kabila ng matinding pagsasanay, maaari siyang sumali sa kompetisyon sa mas mataas na antas. Alam niyang biglaan ang desisyon at kailangan munang kausapin ni Itoki ang kanyang pamilya. Pero sigurado siyang magaling siya. Bumabalik tayo sa kasalukuyan, at si Itoki ay huli na para pumunta sa gym. Napagpasyahan niyang mag-shortcut, lumulukso sa mga pader ng mga bahay. Bigla, isang kotse ang mabilis na paparating sa kanya. Sa husay, nagawa niyang umiwas sa pamamagitan ng pagtalon. Pagkatapos noon, nag-alala siya tungkol sa driver ng kotse at sumigaw para sa ambulansya. Sa puntong ito, napagtanto natin na ang babaeng nagmamasid sa kanya kanina ay nanunood pa rin sa kanya. Nagpalit tayo ng eksena at nakilala si Takase Kaga, na nagtatrabaho sa tindahan ni Yamika. Isang galit na customer ang nagrereklamo na nakakita siya ng insekto sa kanyang letsugas. Pagkatapos, sinabi ni Yamika na hindi talaga bagay kay Takaseda ang makitungo sa mga customer at sinabi sa ibang empleyado na may mga taong magaling sa ilang bagay at hindi naman sa iba. Pinauwi niya si Takaseda at pinakiusapang sunduin si Itoki. Sa sumunod na eksena, sumakay si Itoki sa kotse at humingi ng paumanhin sa pagkahuli. Iminungkahi ni Takaseda na kumuha siya ng lisensya, pero sinabi ni Itoki na hindi niya kailangan. Sumagot si Takaseda na siguradong utos iyon ng kanyang ina, dahil naiirita na siyang samando sa kanya. Habang pauwi, nabahala si Takaseda nang marinig niyang muntik ng maaksidente si Itoki. Na may tumakas na van at namamangha siya na nagawa pa rin niyang mag-gym. Dito, dumating si Yamika sa bahay at si Itoki, nang makita niyang pagod siya, ay nag-alok na tumulong maghanda ng hapunan. Sa puntong ito, nakita natin ang isang frame ng litrato na may larawan ng kanyang ama na nagpapahiwatig na pumanaw na siya habang siya ay naghihiwa ng gulay. Kinomento ni Yamika na maraming oras ang nasayang sa kanya dahil sa isang nagrereklamong customer. Sabi ni Itoki na pagpasok niya sa high school, magtatrabaho siya para makatulong sa mga gastusin, ngunit sumagot si Yamika na hindi niya kailangang mag-alala dahil meron pa siyang pera mula sa kanyang insurance ng tatay niya. Nabanggit niya na kung gusto niyang huminto sa pag-aaral, dapat simulan niyang magsaya sa kanyang kabataan, pero mabilis niyang idinagdag na ang kabataan ay natatapos pero ang edukasyon ay pangmatagalan, kaya dapat siyang patuloy na pumasok sa lahat ng kanyang klase.
Kinabukasan, habang naglalakad papunta sa paaralan, naiinis si Itoki nang makita niyang sinusundan na naman siya ni Kosetsu. Nagreklamo siya na parang siya ang sentro ng mundo. Sumagot si Kosetsu na masyado niyang iniisip na mahalaga siya, kaya't nakakaabala siya sa lahat. Pagdating ni Itoki sa paaralan, nakita niya ang isang love letter sa kanyang locker. Buong araw siyang balisa, iniisip ang taong malinaw na nagyaya sa kanya. Pagkatapos ng klase, nakasalubong niya ang babaeng sumulat ng liham. Namula ito at nagpakilala bilang Satomi Tsubaki. Tumugon si Itoki sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang pangalan, ngunit pinutol siya nito, sinasabing alam na niya kung sino siya. Inamin ni Satomi na madalas niya siyang pinagmamasdan. Sinimulan niyang purihin ang kanyang mga katangian, sinasabing sikat siya sa klase at napakatalino. Gayunpaman, itinatanggi ito ni Itoki, sinasabing walang totoo sa mga sinabi niya. Binanggit din niya na nakita niya kung paano naiwasan ni Itoki ang nawawalang kontrol na van kahapon. Nang makita ito, inamin ni Satomi na sa tingin niya ay kamangha-mangha ito, at bigla siyang nagtanong kung gusto ba niyang lumabas kasama siya sa linggo. Sumigaw si Itoki dahil sa kaba. Paglipat ng eksena, nagsinungaling si Itoki kay Yumaka, ang kanyang ina, sinasabing pupunta siya sa isang seminar sa paaralan kasama ang isang kaibigan sa linggo, at kaya naman, humihingi siya ng pahintulot na lumiban sa klase sa gym. Gayunpaman, napagtanto ni Yumaka na nagsisinungaling siya at nagtanong kung mayroon siyang kasintahan o iba pa. Ito ay nagdulot kay Itoki na halos hindi makagalaw sa sobrang pagkapahiya. Sa oras ng hapunan, maraming tanong si Yumaka tungkol kay Satomi para masigurado kung siya ay isang mabuti babae para sa kanya. Nauwi si Itoki sa pag-amin na ito ang unang beses na may nag-alok sa kanya ng date, at pakiramdam niya ay parang magsisimula na ang kanyang kabataan. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ni Yumaka na lumabas, dahil naniniwala siyang hindi siya dapat makipag-date sa taong halos hindi niya kilala. Inis, tumayo si Itoki mula sa mesa at sinabing sawang-sawa na siya sa lahat ng ito. Nakatanggap siya ng text mula kay Satomi, na nagsasabing excited na siya sa date nila sa linggo. Kahit walang permiso, nagpasya si Itoki na sumuwi sa kanyang ina at pupuntahan niya ang babae. Kinakabahan, tinanong niya kung ano ang gusto niyang gawin o kung saan niya gustong pumunta, pero hindi niya inaasahan na imungkahi ni Satomi na pumunta sila sa bahay niya. Maya-maya, nasa kwarto na siya ni Satomi, at litong-lito sa nangyayari. Pumasok si Satomi na may 2 baso ng iced tea, na lalo pang nagpakaba sa kanya. Nakaupo silang dalawa sa kama sa isang hindi komportableng katahimikan. Bigla, naghubad si Satomi at dumikit sa kanya. Tinanong niya kung hindi ba siya gusto ni Itoki, pero sumagot si Itoki na hindi naman yon, gusto lang niya na magbihis siya. Sinabi ni Satomi na mahal niya siya at akmang hahalikan siya, pero itinulak siya ni Itoki. Sa tabi ng kama, ipinapaliwanag na hindi pa siya handa para doon at bahagya pa lamang silang magkakilala. Nagsisimula siyang maghinala na isa lamang itong patibong at sa anumang oras, may lilito para ibunyag na nabiktima siya ng isang panlilinlang. Nagpasya siyang silipin sa ilalim ng kama at sa gulat niya, nakita niya ang isang lalaking nakasuot bilang ninja na hinihiwa ang kanyang mukha. Pagkatapos ay naglabas ng kutsilyo si Satomi at pinuri si Itoki sa kanyang mahusay na reaksyon. Dahil naiwasan niya ang saksak, lumitaw ang mas maraming ninja at inatake si Itoki, na naguguluhan pa rin, iniisip na ang lahat ay isang biro. Gayunpaman, nang sabihan siya ni Satomi na maghanda ng mamatay, lumitaw si Kosetsu at iniligtas siya. Inutusan siya ni Kosetsu na lumundag sa bintana. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sumunod si Itoki at bumagsak sa isang espesyal na tela na may teknolohiya ng camouflage, kaya naging hindi siya nakikita. Pagkatapos, isinakay siya sa kotse at mabilis na pinaandar, at siya'y desperado. Nagmamakaawa si Itoki para sa kanyang buhay, dahil wala siyang maintindihan sa mga nangyayari, ngunit, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Reha at kumalma. Si Mitsuzo, na nagmamaneho, ay kilala rin niya, dahil pareho silang nagtatrabaho sa tindahan ng kanyang ina. Tinanong ni Itoki kung nasaan si Kosetsu, at sumagot si Mitsuzo na ayos lang siya, dahil si Itoki ang target. Kailangan nilang dalhin siya sa isang ligtas na lugar. Gayunpaman, binabato ng mga kaaway ang kotse ng mga patulis na bagay, sumisira sa mga gulong at nagiging sanhi ng pagtaob ng sasakyan. Nahimatay si Itoki at, nang magkamalay, sinabi ni Reha na bumalik na siya sa lungsod.
Habang hinaharap nila ang mga ninja, tumakbo si Itoki ng ilang oras hanggang sa marating niya ang isang abandonadong kalye. Bigla, namatay ang mga ilaw sa lungsod. Lumitaw ang isang pulis at ipinaliwanag ni Itoki ang lahat ng nangyari, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng pulis at sinabihan siyang kumalma. Sinabi ng pulis na ang kawalan ng kuryente ay dahil sa pagkakabit ng isang transformer. Nakahinga ng maluwag si Itoki sa paghahanap ng isang taong makakatulong sa kanya. Gayunpaman, lumitaw ang isang kaaway at tinamaan siya, dahilan para bumangga siya sa pader. Iginiit siya ng mga sumalakay at tinakpan ng kanyang bibig para hindi siya makahingi ng tulong. Sa lupa, napuno ng luha ang kanyang mga mata, sa pag-aakalang ito na ang kanyang katapusan, ngunit, sa mismong sandaling yon, lumitaw si Takashida, naninigarilyo. Ang unang ginawa ni Takashida ay tanungin si Itoki kung kumusta ang date. Gusto rin niyang malaman kung nagawa ba niyang halikan siya. Napagtanto ni Takashida na nagkukunwaring patay ang pulis at sa katunayan, kasabwat siya ng mga ninja. Hindi nagtagal, bumangon ang pulis at sumama sa kanyang kaaway, ngunit napakabilis ni Takashida kaya sila. Mawala siya sa paningin. Nilapitan niya si Itoki at humingi ng paumanhin sa pagkatagal. Sinabi niya na oras na para magtrabaho at pagkatapos ay nagsuot ng isang high-tech na kasuotan upang harapin ang mga ninja. Sa paglipat ng eksena, nagising si Itoki. Nakahiga sa mga binti ni Kosetsu, nagtataka siya kung sino ang mga lalaking umatake sa kanya. Ngunit sinabi ni Takashida na lumabas na siya ng sasakyan, dahil dumating na sila. Pagkatapos nakita ni Itoki ang isang malaking hagdanan at sinabihan siya na ito ang tahanan ng kanyang pamilya. Pagdating namin, nakita namin na ang lahat ay nagtitipon at naghihintay sa pinuno ng angkan. Pagkatapos lumitaw si Yamika at nagulat si Itoki na makita ang kanyang ina. Gayunpaman, iniutos niya sa kanya na tawagin siyang pinuno ng angkan. Pagkatapos, ipinaliwanag niya sa kanya na sila ay isang angkan ng mga ninja mula sa nayon ng iga. Hindi siya naniniwala dahil ang kanyang ina ay pinuno ng isang tindahan ng serbisyo. Sumagot si Yamika na ito ay kanyang pagpapanggap lamang upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Ipinaliwanag niya na lahat ng mga ninja ay gumagawa ng iba't ibang trabaho upang magtago sa lipunan. Idinagdag din niya na ang mga ninja ay may napakahigpit na mga patakaran at iniiwasan ang mga alitan sa ibang mga nayon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakarang ito. Ang balanse ay napanatili sa nakalipas na ilang dekada. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, ang nayon ng Koga ay naghangad na guluhin ang balanse na ito. Ipinapakita nito na maraming nayon ng ninja. Ginagamit ng mga ninja ng Koga ang kanilang malaking kayamanan at modernong jiu-jitsu bilang sandata. Pagkatapos, nalaman nila na binabalak ng Koga na kunin ang iga. Ipinaliwanag niya kung bakit nila siya hinahanap. Si Itoki ang tagapagmana ng nayon. Sa puntong ito, nakikita natin kung paano yumuyuko ang lahat sa kanya, kaya siya'y lalong naguguluhan. Nagkomento si Yuga kung bakit niya ito pinalaki ng mahigpit. Para ito sa tiyak na sandaling ito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maging isang ninja. Natigilan si Itoki dahil hindi siya naniniwalang posible ito. Bukod pa rito, hindi pa nga siya kumbinsido na totoo ang kwentong ito tungkol sa ninja. Matapos pag-isipan, tinanong niya kung bakit hindi inaasikaso ng pulis ang mga ninja ni Koga. Ngunit sinabi sa kanya na madaling maloloko ng angka ng Koga ang pulis. Humingi ng pahintulot si Takashida na dalhin siya at kitang-kita na iginigiit siyang palabas. Habang naninigarilyo, sinabi niyang naiintindihan niya ang nararamdaman niya. Sa kabila nito, kailangang sumunod si Itoki sa mga patakaran ng amo at maging isang ninja. Sumabog si Itoki sa galit, sinasabing hanggang kahapon ay normal ang buhay niya. Nag-aaral siya at nag-aaral. Akala niya ay nag-aaral siya sa parehong paaralan kasama ang mga kaibigan niya. Marami siyang gustong gawin kasama nila. Sa sandaling yun, sinabi ni Takashida sa kanya na maaari niyang piliin ang ikatlong opsyon, ang pagtakas. Ibinunyag niya na hiniling ni Yamika na tumakas siya kasama si Itoki kung kinakailangan, kaya ito na ang kanyang tanging pagkakataon na makaalis sa lugar na ito nang walang nakakapansin. Ipinagtapat niya na ang ama ni Itoki ang pinuno ng nayon ng iga, at nang siya ay pumanaw, si Itoki ang naging tagapagmana. Gayunpaman, bata pa siya nang mangyari ito. Dahil dito, pumalit si Yamika bilang pinuno ng nayon upang protektahan siya. Sinabi rin niya na hindi siya isang ninja, isa lamang taong naging pinuno ng ilang ninja, tulad niya noon.
Kaya si Itoki ang kailangang gumawa ng huling desisyon. Nagsimula siyang umiyak, sinasabing kahit natatakot siya, hindi niya pwedeng iwanan mag-isa ang kanyang ina. Sa paglipat ng eksena, nakita natin na pinag-uusapan ng angkan ng Koga ang plano para alisin si Igahausen, at sina Inay ang mga pumalit na pinuno. Nagsimula silang magtalo ng main item tungkol sa kinabukasan ng organisasyon. Nakikinig sa kanilang mga plano, nagkomento si Keido Mino na hindi sila dapat mag-away, dahil maaari pa silang magkaroon ng oras bago nila tuluyang talunin ang mga ninja ng kalabang angkan. Kinabukasan, nagising si Itoki at sinabi ni Raya sa kanya na malapit na ang oras ng almusal. Binanggit nila na ipapaliwanag nila sa kanya ang isang plano sa hinaharap mamaya. Pagkatapos, sinabi ni Raya sa kanya na hindi ligtas ang kanyang paaralan at kailangan nilang ilipat siya sa iba. Ipinakita niya sa kanya ang isang video kung saan nakita natin na ang pinakamagandang opsyon ay mag-aral siya sa kaisa-isang paaralan ng ninja sa Japan. Nakumbinsi siya ni Raya, pero binabalaan niya na ang entrance exam ay sa makalawa. Pagkatapos noon, pumunta si Hausen sa tindahan ng nanay ng protagonist. Pumunta siya sa ngalan ng Koga Company para tanggapin ang isang deal sa pamamahagi ng pagkain. Alam ni na Mitsuzo at Yamaika na ito ay isang magandang deal na malinaw na naglalagay sa kanila. Nasa dehado, sumagot si Mitsuzo na hindi ito makatarungan at labag sa kasunduan ng mundo ng mga ninja. Ngunit tumugon si Hausen na hinatulan ng samahang nagreregula na malinaw na hindi ito paglabag. Sa huli, tinanggap ni Yamaika ang kanyang mga kondisyon upang ipagpatuloy ang kasunduan, at bago siya umalis, sinabi ni Hausen sa kanya na umaasa siyang mapalakas ang kanilang relasyon sa negosyo sa hinaharap. Pagdating nila sa kotse, pinayuhan niya ang kanyang anak na si Suzaku na pigilan ang kanyang masamang pakiramdam dahil ang isang tunay na ninja ay hindi nagpapakita ng kanyang emosyon. Sa hapunan, ipinagtapat ni Itoki sa kanyang ina na kinakabahan siya dahil hindi siya makapaniwalang siya ay mag-aaral sa isang akademya ng ninja. Pagkatapos, hinihiling ni Itoki sa kanya na ikwento ang tungkol sa kanyang ama. Ngunit, iniiwasan ni Yamaika ang tanong sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kumain muna bago lumamig ang pagkain. Kinabukasan, sina Takaseda at Kosetsu ay pumunta sa lugar kung saan gaganapin ang pagsusulit sa pagpasok sa akademya. Naiinis si Itoki dahil ang lugar ay pareho, isang gasolinahan na pag-aari ng kalaban na kontrabida. Tinitiyak ni Takaseda sa kanya na mahigpit na ipinagbabawal sa mga ninja ang pumatay sa lugar na ito. Pagkatapos, tinatanong ni Itoki ang isang empleyado kung saan nagbebenta ng pagkain ng ninja. Ito ang pasimuno o lihim na salita na magdadala sa kanya sa bulwagan kung saan gaganapin ang pagsusulit. Pagkatapos, inanunsyo ng guro na dahil nakatipo na ang lahat, magsisimula na ang mga pagsusulit. Ang unang hamon ay isang kunwaring pagsubok sa nanjutsu, na karaniwang laro ng taguan. Gaganapin ang pagsubok na ito sa pagitan ng dalawang tao, ang tagahanap at ang magtatago. Ipinaliwanag ng guro ang mga alituntunin na dapat nilang sundin at binanggit na babantayan sila ng mga kamera sa lahat ng oras. Ang pagtatasa ay ibabase kung gaano sila kamalikhain magtago. Nagulat si Itoki nang makita ang ekspresyon ni Amiko, dahil mayroon siyang kaparehong nakakagambalang tingin gaya ni Setomi nang sumugod siya sa kanyang silid. Habang isinasagawa ni Itoki ang gawain, nakita natin na sina Takaseda at Kosetsu ay nasa tindahan, inaalis ang mga kalaban na nagbabalak sumalakay. Kalmadong sinabi ni Kosetsu sa kanya na may mga ninja na nagpapanggap para hanapin siya. Pero hindi sila maaring tumakas, dahil mabibigo sila at hindi makakapasok sa akademya. Bigla, may ibinato na matulis na bagay ang isang ninja sa kanya, pero naiwasan ito ni Kosetsu. Naglaho siya at ipinaliwanag kay Itoki na ginagamit ng babae ang Mirage Type 3 para magkaila. Natuklasan natin na ang sumasalakay ay isang Setomi na naghahanap ng paghihiganti dahil sa kanyang pagtakas. Nagsimulang labanan ni Kosetsu si Setomi gamit ang kanyang kasuotang ninja, ngunit nawala siya sa paningin. Lumapit si Setomi sa protagonista, ngunit sa sandaling yun ay pinaganya niya ang isang aparato na nagmamanipula ng apoy at tubig, na nagpaandar sa alarma ng sunog at sumire sa kamuflahe ng kalaban. Bago pa siya makalapit sa kanya, lumitaw si Kosetsu at sinipa siya. Pinigilan si Setomi ng ninja na responsable sa pagpigil ng mga alitan sa pagitan ng mga baryo. Habang siya ay inaalis, sumigaw siya kay Itoki na papatayin pa rin niya ito, dahil sa kaguluhan na idinulot.
Diskwalipikado ang protagonista sa pagsubok. Pagkatapos, sinabi ni Ota Kaseda sa kanya na kailangan niyang magtago hanggang sa susunod na pagsusulit. Iminungkahi niya na pumunta si Oetoki sa isang liblib na isla, na 4 na araw ang layo sakay ng bangka. Ngunit nagalit ang protagonista at sinabi niyang ayaw niyang pumunta. Hiniling ni Takaseda na kumalma siya at magsaya sa isang malayang buhay. Sa sandaling yun, nakatanggap ng tawag si Ota Kaseda na nagsasabing pumasa si Oetoki sa pagsusulit. Ang protagonista ay lubos na naguguluhan sa balita. Pagkatapos nito, nakilala namin si Oh Hayato, kapitan ng National Ninja Security Measures Committee. Ipinabatid niya sa kanyang boss na dinakip ng Okoga ang isang setomi at 4 pang miyembro ng ang kanyang angkan dahil sa tangkang pagpatay. Humihingi ng paumanhin si Kiro Minob sa ngalan ng nayon, ngunit idinagdag niya na ang mga ninjang ito ay nawawala na sa loob ng 1 buwan at itinuturing na mga takas. Nagpapasalamat siya sa paglilipat sa kanila, ngunit binabalaan siya ni Hayato na kung may mangyari pang ganito, siya ang mananagot. Gayunpaman, habang palabas siya ng gusali, nakatanggap si Oh Hayato ng tawag na nagsasabing may isang setomi ang namatay sa kanyang selda. Sa pagbabago ng eksena, nagpaalam si Oetoki sa kanyang mga kaibigan sa paaralan, sinasabi niyang mag-aaral siya sa isang akademya sa Tokyo. Gayunpaman, hindi niya maaaring ibunyag na ito ay isang akademya ng ninja. Sabi ng mga kaibigan niya, magkikita silang muli pagbalik niya. Sa puntong ito, nagiging emosyonal si Oetoki at nagbibiro ang mga kaibigan niya na may napuwing lang siya. Maya-maya, nagpaalam na ang kanyang ina, si Ayumika, at ang iba pa. Sinasabihan siyang mag-aral ng mabuti para maging isang magaling na pinuno ng nayon. Pagkatapos noon, umalis siya kasama sina Otaku Seda at Akasetsu papuntang Tokyo. Pagdating ng tren, bumaba sila sa isang tagong istasyon. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakbay, tinanong ni Oetoki si Akasetsu kung kailan sila darating, dahil ilang oras na silang naglalakbay sa loob ng isang tunnel. Nang makarating sila sa ibabaw at nagulat si Oetoki na makakita ng isang magandang isla, sila ay bumaba sa istasyon at natuwa si Oetoki nang makita si Ryoko Susanan at nagpasyang lapitan siya at magpakilala. Tumugon si Ryoko sa pagsasabing ikinagagalak niyang makilala siya. Di nagtagal, dumating ang mga kaibigan niya at umalis silang kasama si Akasetsu. Gayunpaman, hindi gusto ni Akasetsu ang sitwasyon at sinipa ang bida. Pagkatapos, tumingin-tingin si Oetoki sa gym at nagkomento na sa tingin niya ay magiging masaya siya ngayon. Lumabas siya para hanapin si Akasetsu, ngunit napabangga siya sa isang grupo ng mga lalaki, kasama si Osuzaku-ban, mula sa angkan ng Okuga. Biglang sumulpot ang isang babaeng blonde at hinayla siya palayo, sinasabing, ang tagal kitang hindi nakita. Walang maintindihan si Itoki, pero di nagtagal, naging malinaw na masama ang balak ng mga lalaking iyon. Kaya siya inilayo ng babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Kairi Keizokawa at umamin na nag-alala siya para sa kaligtasan niya, dahil ang grupong yun ay kabilang sa nayo ng Kuga at mas mabuting iwasan sila. Sinabi ni Itoki na siya ay galing sa nayo ng Iga at nagulat si Kairi, dahil ito ay isa sa mga pinakasikat na nayon sa Japan, kahit na malapit na silang mawala. Idinagdag niya na nasa komplikadong sitwasyon din ito. Sa huli, kinamayan ni Kairi si pangalan, at nag-alok na maging magkaibigan, at masayang tinanggap ito ni Oetoki. Sa paglipat ng eksena, binati ng direktor ng akademya ang mga estudyante, pinaalalahanan sila tungkol sa 3 pangunahing prinsipyo ng isang ninja, iwasan ang pagkakadiskubre, huwag pumatay at huwag magtaksil. Hiniling niya sa lahat na igalang ang mga patakarang ito at hiniling sa kanila na magkaroon ng magandang panahon sa paaralan. Pagkatapos, sa kainan, pinayuhan ni Kairi si Itoki na piliin ang pinakamababang uri ng pagkain sa menu, para hindi niya makuha ang atensyon ng mga kuga, na may malaking pera at kapangyarihan at nakakakuha ng nagagalit kapag may kumakain ng parehong pagkain nila. Sa sandaling yun, tinitigan sila ni Itoki at tumayo ang isa sa kanila. Tumakbo si Kairi palayo sa sitwasyon, sinasabing kailangan niyang asikasuhin ang isang napakahalagang bagay. Doon, sinigawan siya ni Himura, bakit ba nakatingin ka sa akin? Gayunpaman, inutusan siya ni Suzaku na kumalma, pinapaalalahanan siya na ang tunay na ninja ay hindi nagpapakita ng kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay sinabi niya na walang modo ang magiging pinuno ng Iga at inakusahan ng angkan ng Iga na pumatay sa pinuno ng baryo ng Koga.
Sabi niya si Kishanmara ang pinakamagaling na ninja sa kasaysayan dahil walang makakatulad sa kanya sa Nanjutsu. Idinagdag din niya na isa siyang huwarang ginoo na gustong palakasin ang ugnayan sa iba pang mga nayon. Nagalit si Suzaku at sinabing napakabuti niyang tao na hindi dapat para sa krimeng ito, nangako siyang pagbabayaran ito ng iga. Sa sumunod na tagpo, tuwang-tuwa si Itoki na makita ang gusali ng dormitoryo at sinabing mas maganda pa ito kaysa sa sarili niyang bahay. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kairi na ito ang dormitoryo ng pamilya Kuga, at doon natin nakita na ang dormitoryo ng iga ay mukhang isang luma at abandonadong lugar. Doon, sinabi ni Itoki na mukha itong bahay na pinagmumultuhan. Ipinaliwanag ni Kairi na sa ikalawang palapag tumutuloy ang mga lalaki at sa ikatlo ang mga babae, pagkatapos ay nagpahinga siya sa kanyang bakanteng silid. Nagulat si Itoki na pumasok si Kasetsu nang hindi kumakatok. Gusto lamang niya siyang bigyan ng babala na inaakusahan sila ng mali ng mga koga. Ngunit nag-isip si Itoki, dahil kung totoo ito, malamang na may taong kilala niya ang pumatay kay Kishanmara. Kinaumagahan, nagtipon ang lahat ng estudyante para sa kanilang unang pagsubok. Ibinigay ng guro sa kanila ang kanilang mga kasuotan ng ninja, na dapat isuot kasama ng pangkaraniwang core. Doon, natuklasan natin na alam ng lahat kung paano ito gamitin, maliban kay Itoki. Dahil hindi siya nagpunta sa eskwelahan ng ninja at wala siyang anumang pagsasanay dito, hirap na hirap niyang maisuot ang kasuotan. Ang pagsubok ay binubuo ng pag-abot sa tuktok ng kastilyo, kung saan kumakain ng mga cupcake ang punong guro, upang matiyak na natapos nila ang pagsubok ng tama. Bawat estudyante ay kailangang magdala ng isa, ngunit binalaan sila ng guro na tamad ang punong guro at kung mahuli sila, maaaring kainin niya ang lahat. Kaya nagsisimula ang kompetisyon at tumatakbo ang mga estudyante sa buong bilis. Ngunit si Itoki ay halos hindi makagalaw sa kanyang kasuotan. Sabi ni Kuga na walang silbi ang magiging pinuno ng iga, na hindi man lang niya alam kung paano magsuot ng kasuotang ninja, para madali siyang mawala at magpanggap na aksidente lang. Pero, inutusan sila ni Suzaku na huwag gumawa ng anumang bagay na ikakakulong sa kanila, lalo na sa paligid ng punong guro ng paaralan. Pagkatapos, tinulungan ni Ryoko si Itoki sa kanyang kasuotan, inaayos ang kanyang galaw. Habang ginagawa niya ito, kinakabahan siya dahil hinahawakan siya ng babae sa iba't ibang parte ng katawan. Tapos parang lumulutang siya sa gamit na ito at natuklasan niya na kaya niyang tumalon mula sa mataas na lugar nang walang nangyayari. Ipinaliwanag ni Ryoko sa kanya na ang kapangyarihang ito ay galing sa kasuotan at sa ninja core, ang core. Ang pinagmumulan ng enerhiya at kasangkapan. Gayunpaman, kapag nasira ang core, nawawala ng lakas ang kasuotang ninja, kaya kailangan niyang mag-ingat na huwag itong masira. Nagpapasalamat si Itoki sa kanya sa pagtuturo sa kanya ng napakarami. At binanggit ni Ryoko na marami siyang alam dahil kabilang siya sa nayo ng Shigatsu, na responsable sa paggawa ng mga kasuotan at core sa loob ng maraming henerasyon. Dagdag pa niya na nilapitan niya siya dahil nakita niyang wala siyang alam tungkol sa paksa. Pinutol siya ni Itoki, hinihiling na ipaliwanag pa niya ang tungkol sa kasuotan kapag natapos na niya ang kanyang gawain. Humihingi ng paumanhin si Ryoko sa pag-aaksaya ng kanyang oras, at sa pagbabago ng eksena, nakikita natin si Suzaku at nagtatagisan sina Kasetsu kung sino ang unang makakarating sa kastilyo. Sinipa siya ni Suzaku, at naitapon siya sa ilalim ng pader. Binati naman siya ng direktor sa pagiging unang dumating. Inasar naman ni Suzaku si Kasetsu, tinatanong kung sa paglaban ba niyang iyon ay mapoprotektahan niya ang kanyang mahal na boss. Habang tumatakbo sina Itoki at Ryoko papunta sa kastilyo, biglang dumating si Suzaku na mabilis na patungo sa kanila, at nang papalundag na si Suzaku para umatake, sumulpot si Kasetsu at tinamaan siya. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang dalawa sa pagtakbo na parang walang nangyari para manalo sa gawain, at humanga si Ryoko sa katotohanang ginagamit ni Kasetsu ang 100% ng lakas ng kasuotan. Maya-maya, natagpuan ni Itoki si Kairi, na inatake ng mga koga para nakawin ang kanyang cupcake. Noong una, naisip niyang magsinungaling sa kanya, pero inamin niya na ang mga bandido ang gumawa nito, pero hindi lang nila ninakaw ang kanyang tropeo, sinira pa nila ang pinakabuod ng kanyang costume. Naisip ni Itoki na isumbong ito sa guro, pero sinabi ni Kairi na walang saysay, dahil sinabi ng punong guro na walang nangyari maliban na lang kung mahuli sila ng malinaw. Hiniling ni Itoki na tantanan na siya.
Tumakbo siya papunta sa mga bandido para bawiin ang cupcake, pero iniwasan siya ng mga ito, kaya nabangga siya sa pader. Sinimulan nilang bugbugin siya nang hindi siya makaganti, at pagkatapos ay sinipa ni Himura ang ulo niya, sinasabing oras na para sa kanya. Ngunit biglang sumulpot ang direktor para pigilan ang away. Tinanong niya ang bida kung gusto nitong dalhin sa klinika, pero sumagot ito na hindi na kailangan dahil wala namang nangyari sa kanya. Pagkatapos, ibinalik niya ang cupcake kay Kyrie, pero sinabi nitong hindi niya matatanggap ito mula sa kanya. Gayunpaman, inamin niya na kinuha niya ito mula sa mga tauhan ni Koga. Maya-maya, nakita natin si Himura sa harap ng guro, hindi mahanap ang kanyang cupcake. Naaalala niya ang eksaktong sandali nang kunin yun ni Itoki sa kanya at nagalit siya, sumisigaw na papatayin niya ito kapag nakita niya yun. Pagkatapos noon, sinampal siya ni Suzaku, at sinabihan siyang huwag na silang magbigay pa ng kahihiyan. Tapos dumating si Itoki kasama si Kyrie, buhat-buhat sa likod niya, dahil halatang sugatan ito. Gayunpaman, hiniling ni Itoki kay Ryoko na dalhin ito sa finish line, dahil mayroon pa siyang gagawin sa kastilyo. Nagkomento ang dalawang babae na si Itoki ay tunay na maginoo at nagtawanan sila. Nakita natin na ang prinsipal ay mayroon na lamang isang cupcake at nagpa siya itong kainin dahil kinuha ni Itoki. Napakatagal para makuha niya ito. Sinisigawan niya si Itoki, halatang galit dahil nabigo siya sa unang pagsubok. Tapos, sa paglipat ng eksena, habang nasa harap siya ng vending machine, sinimulan siyang insultuhan ng angka ng Koga. Dahil hindi na niya matiis ang kahihiyan, nagpa siyang bumili ng 300 yen na ramen. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin siya at sa huli binili ang ninja food, na hindi mukhang gaanong masarap. Sabi ni Etso na halata namang duwag siya, pero sagot ni Itoki na duwag din siya, dahil pareho silang ayaw tanggapin na ang pagbili ng 300 yen na ramen ay maaaring magdulot ng problema sa Koga. Nagtanong sina Kyrie at Ryoko kung maaari silang umupo sa kanila. Doon, nagtawanan ang lahat dahil sa huli, pare-pareho lang naman ang kakainin nilang kadiri-dirang pagkain. Sa pagbabago ng eksena, nakikita natin na may pagpupulong ang angka ng Koga na tinatalakay ang pagpatay sa kanilang dating pinuno. Sigurado sila na ang salarin ay kabilang sa nayo ng iga at nagpasya silang imbestigahan muna si Takaseida. Sumunod, nakita natin ang isang babae na huli na sa trabaho sa gusali ng organisasyon ng mga ninja. Sabi niya ang pangalan niya ay Shiani at kaka-assign lang daw sa kanya sa kaso ni ang pagkamatay ng pinuno ng Koga. Agad na tinanong ni Hedo si Shiani kung ano ang alam niya tungkol kay Takaseida, at sumagot si Shiani na bali-balita lamang ang alam niya tungkol dito. Sa puntong ito, ipinakita ni Hedo sa kanya ang mga kuha mula sa security camera na nakakuha ng sandali kung saan sina Takaseida, kasama si Itoki, ay sinalakay ng mga ninja. Doon makikita natin na sila ay gumagalaw ng napakabilis kaya't halos hindi makuha ng mga camera ang kanilang paggalaw. Sabi ng boss na sa ngayon, lahat ng chismis tungkol kay Takaseida ay dapat isaalang-alang na totoo. Pagkatapos, sa dormitoryo ng akademya, hiniling ni Itoki kay Ryoko na ituro sa kanya ang lahat ng alam niya. Tungkol sa gamit ng ninja, dahil may pagsusulit siya sa loob ng 2 araw at wala siyang alam tungkol dito. Ipinapaliwanag ni Kyrie na hindi na kailangang mag-aral dahil, sa panahon ng pagsusulit, ginagamit ang mga gamit para kunin ang mga sagot. Nabanggit niya na, sa araw bago ang pagsusulit, itinatago ng guro ang mga sagot, kaya ang kailangan lang gawin ay hanapin ang mga ito at kumuha ng papel para sa lahat. Tapos, sa pagbabago ng eksena, sinisimula ni Ryoko na turuan si Itoki kung paano gamitin ang gamit ng ninja habang nagpapaliwanag. Ibinunyag niya na, simula pagkabata, palaging nililinaw ng kanyang ama na hindi niya ito gagawing tagapagmana, pinalaki siya upang maging isang ordinaryong dalaga. Gayunpaman, sigurado siya na ang kanyang ama ay may pinakamagandang intensyon para sa kanya. Tinanong ni Itoki si Itso kung bakit siya ang napili nilang maging pinuno ng nayon sa halip na si Takaseida, ngunit sumagot siya na dapat lamang siyang sumunod sa kanya, dahil iyon ang paraan ng mga ninja. Sa isa pang tagpo, dinalaw ni Takaseida si Gantetsu, na responsable sa paggawa ng mga kagamitan ng ninja at ama rin ni Ryoko. Sinabi ni Gantetsu na wala nang ibang gustong bumili ng kanyang mga gawa, kaya tinanong ni Takaseida kung bakit hindi niya ito ibenta sa mga Koga, dahil sila ang kanyang pinakamagagaling na customer. Doon, ipinaliwanag ng imbentor na nag-alok silang gumawa ng isang malaking bagay at ibinigay sa kanya ang mga plano para itayo ito.
Hindi maaaring ibunyag ni Gantetsu kung ano ito, ngunit sinabi niya na balak niyang tanggapin ang alok. Gayunpaman, binanggit niya na ang pagtanggap sa alok ay magiging dahilan para maging sunod Sanyaran ang lahat kay Skoga, ngunit kung tatanggihan niya ang trabaho, malulugi ang baryo ng Segatsu. Binanggit ni Gantetsu na malinaw na mayroon siyang anak na babae na nagngangalang Ryoko, ngunit labis niya itong mahal para manahin ang kanyang posisyon, kaya mas gugustuhin niyang maging masaya ang kanyang anak sa normal na mundo kaysa makita siyang magdusa. Nakikita natin na balak pala ng mga lalaki na nakawin ang sagot, at kasama nila ng dalawang estudyanteng humahanga kay Itoki, dahil sa paraan ng pagtatanggol niya sa kanyang mga kaklase sa pagsusulit tungkol sa cupcake. Sa gabi, palihim silang pumapasok sa mga pasilyo ng pangunahing opisina ng paaralan. Doon, binigyan ni Ryoko si Itoki ng drone para obserbahan ang target mula sa malayo, at dahil dito, naitala niya ang safe, pero pagbalik niya, kumalabog ang device sa pinto at napansin ng guro, kaya umatras siya. Gayunpaman, bumato si Akira ng smoke bomb para lituhin ang guro para makahanap sila ng mga kasagutan sa loob ng opisina. Sa kabilang panig ng screen, si Takaseda ay papasok na sa pabrika ng Kuga. Gumagamit din siya ng drone para takpan ng security camera habang tumatakbo ng mabilis. Sa likod niya ay si Shanae, na halatang nagtatago sa mga halaman. Binabantayan ang bawat galaw niya, at tungkulin niyang manmanan siya, dahil siya ang pangunahing sospek sa pagkamatay ng pinuno ng Kuga, at nang makita niya ang ginagawa nito, naisip niyang nasisiraan na ng bait si Takaseda dahil napakadelikado na pumasok sa pasilidad na ito. Balik naman kay Itoki at sa kanyang mga kasama, ipinagpapatuloy nila ang plano, pero nagulat sila sa Kuga. Nagawa nilang buksan ang safe, pero kinakaharap ni Akira si Remiro at ang kanyang mga tauhan. Samantala, pumapasok si Takaseda sa opisina ng presidente ng pabrika. Sinusubukan niyang hanapin ang mga plano para sa isang bagay, pero pera lang ang nakita niya. Doon, napagtanto niyang sinusundan siya ni Shanae at naghanda siya ng patibong para sa kanya, kaya natuklasan siya ng mga gwardya. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Shanae sa kanyang amo, sinasabing nagkamali siya at nawala si Takaseda, kaya wala siyang nakuhang impormasyon. Sinabi nito sa kanya na maaari niyang ipagpatuloy ang misyon, pero hiniling sa kanya na huwag na itong pag-usapan muli. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung ano ang tingin niya sa pabrika ng Kuga, at sumagot siya na tila masyadong nababantayan para maging isang ordinaryong pabrika ng cupcake. Gusto niyang malaman kung may anumang palatandaan kung ano ang ginagawa doon, pero parang hindi siya sigurado. Ibinigay ng guro sa mga estudyante ang kanilang mga pagsusulit, at laking gulat nila nang matuklasan na ang mga sagot ay hindi pareho sa mga ninakaw nila. Pagkatapos, nalaman namin na noong nakaraang araw, nauna ang Kuga sa silid-ingatan at pinalitan ang tanong. Dahil dito, si Ryoko lamang ang tanging nakasagot ng tama sa pagsusulit, dahil marami siyang alam tungkol sa mga gamit ng ninja. Sa pabrika ng Kuga, galit na galit ang presidente dahil may nagpanggap sa kanya at nagtanong. Bumili sila ng 10 Gantetsu Ninja Dolls at agad-agad na ideposito ang pera. Nalaman namin na ginawa ito ni Takaseda para makabawi sa pinansyal si Gantetsu, ang ama ni Ryoko. Kaya, nakikita natin na natutuwa si Gantetsu dahil kahit alam niya na may pagkakamali sa order, hindi niya ito pwedeng kanselahin, at hindi rin kaya ng Kuga. Pagkatapos sa baryo, ipinasa ni Takaseda ang impormasyon na binabalak ng Kuga na nakawin ang ideya ni Ziga, na gumawa ng pinakamalakas na suit. Balik sa eskwela, nakikita natin ang mga estudyante na nag-eensayo ng paglilinis, at sinasabi ng kanilang kotetsu na pinaghihinalaan ni Itoki na may isang taksil sa kanilang grupo, na naglalabas ng impormasyon sa angka ng Kuga, dahil imposibleng malaman nila kung saan ang safe na bubuksan nila. Nang marinig ito, nag-isip si Itoki at naging mapagmatsyag sa bawat isa sa kanyang mga kaibigan. At pagkatapos noon, nakita natin na inuutusan ng pinuno ng angka ng Fuma si Kyrie na manatiling taksil kahit anuman ang mangyari, sinasabing kailangan niyang magsinungaling at mandaya upang makamit ang tagumpay. Sa kabilang panig naman, inaanyayahan ni Itoki ang lahat ng kanyang kaibigan na magbakasyon ng ilang araw sa baryo ni Ziga. Tinanggap ng kanyang ina ang lahat, pero bamaling siya kay Ryoko at pinagsisihan ang nangyari. Maya-maya nakita natin si Takaseda kasama ang ama ng dalaga sa labas ng pagawaan. Sa kasamaang palad, sinalakay ng Kuga ang kanyang pagawaan at winasak nila ang lahat. Gayunpaman, kahit sila ang gumawa nito,
kailangan pa rin nilang tanggapin ang utos na gumawa ng mas magandang kasuotan at mas malakas na core. Ngunit, mas nag-aalala si Gantetsu kung nasaan ang kanyang anak. Iminungkahi naman ni Takashida na dalhin siya sa baryo at iwan doon ng ilang araw, dahil tinatanggap ni Ziga ang sinumang nangangailangan ng tahanan. Pagkatapos noon, babalik tayo sa baryo ni Ziga, kung saan masaya ang lahat na makilala ng mas mabuti ang lugar. Hinihiling ni Eitoki sa kanila na maging panatag habang wala siya, dahil anibersaryo ngayon ng pagkamatay ng kanyang ama at may mga dapat siyang gawin. Sa sandaling yun, nakita natin si Kairi na naglilibot sa bahay, at sa sandaling yun natuklasan natin na mayroon siyang nakatagong armas. Nakikipag-usap siya kay Susako sa pamamagitan ng isang ibong mensahero, at nakikita natin na ang mensaheng ipinadala niya ay nagsasabi na nagawa niyang makapasok sa bahay ni Ziga at napakataas ng seguridad. Kalaunan, sa opisina ng regulasyon ng ninja, iminumungkahi ni Ashayane sa buong lupon na itigil nila. Nagsisiyasat kay Ziga at simulan ng siyasatin si Skuga, dahil ginagamit nila ang bangkay ni Kinchimaru para gumawa ng bagong bagay. Dagdag pa niya na may usap-usapan na nagbabalak ang mga Skuga ng malawakang pag-atake laban sa Ziga. Ngunit sabi ng hepe na hindi pa beripikado ang impormasyon at lilikha lang ito ng kalituhan kaya dapat ipagpatuloy nila ang investigasyon kay Takashida. Samantala, si Eitoki at ang kanyang ina ay nasa sementeryo. Sinabi niya sa kanyang ina na sinabi sa kanya ng punong guro ng paaralan ang tungkol sa kanyang ama. Nalungkot si Mika nang marinig ito at sinabi na palaging tinatanggap ng kanyang ama ang mga ninja na ay umalis sa kanilang mga baryo dahil ang motto niya ay tinatanggap nila ang lahat doon. Kahit na isa siyang takas na ninja mula sa ibang angkan. Sinasabi rin niya sa kanya na noong araw na namatay ang kanyang ama, sila ay nasa misyon kasama si Takashida. Dagdag pa niya na bilang pinuno ng baryo, ipinadala niya ang kanyang mga ninja sa mas mapanganib na misyon. Ngunit kailangan niyang maging malakas at tanggapin ang responsibilidad na ang buhay ng lahat ay nasa kamay niya, na siyang bigat ng pagiging pinuno ng angkan. Kalaunan, nakita natin si Eitoki at ang mga babae na pumupunta sa palengke para mamili. Doon, natuklasan niya na lahat ng nagtatrabaho doon ay mga ninja, ngunit malinaw na hindi niya alam yon. Tuwang-tuwa sila na nakapasok si Eitoki sa akademya. Nagulat si Eitoki dahil palagi siyang pumupunta sa palengke na ito, pero hindi niya akalain na lahat pala sila ay mga ninja na nagtatago. Pagkatapos, mangingisda sila sa ilog, at nahihiya sila kapag nakikita nila ang mga babae at pagkatapos, nagsimula silang manghuli ng maraming isda gamit ang iba't ibang paraan. Tapos, nakita natin na nalulungkot si Akiri, dahil katulad ng kanyang paraan ng pangingisda, pakiramdam din niya ay isa siyang maliit na isda, dahil isa siyang impostor at walang sariling nayon. Sabi din niya na malinaw na ito ang dahilan kung bakit ang kanila ay may pinakamababang posisyon sa lipunan. Sa sandaling ito, nagbalik sa alaala niya noong bata pa siya, at pinilit siya ng kanyang ama na magsinungaling at mandaya, at palagi niyang sinasabi na ito lamang ang paraan para makaraos ang angkan ng Fuma sa paglipas ng panahon. Kaya naman, ang misyon niya sa buhay ay manlinlang at magpanggap na ibang tao para makakuha ng kalamangan. Pagkatapos noon, bumalik tayo sa kulungan, at nakikinig ng mabuti si Eitoki sa kanya. At nang matapos siya, sinabi ni Eitoki na napakabuti niyang tao, at hindi niya makakalimutan ang unang araw ng eskwela nang kinakabahan siya, hanggang sa lumapit si Akiri sa kanya at nag-alok na magkaibigan sila. Labis siyang naantig dito, at bumalik sila sa mansyon na may isang balde na puno ng isda. Nagtanong si Eitoki kung ano ang gagawin nila sa lahat ng pagkain ito, at sumagot naman si Ryoko na ngayon magtitipon ang lahat ng ninja ng nayon upang alalahanin ang anibersaryo ng pagkamatay ng pinuno. Pagkatapos, nagsimula ang lahat na maghanda para sa pagdiriwang. Lumapit si Takashida kay Eitoki habang kumakain sila ng isda. Sinabi niya sa kanya na iniwan si Count Etso ng kanyang mga magulang, ngunit kinupkup siya ni Yumaka at inalagaan. Kaya, mula noon, gagawin ng dalaga ang lahat para sa kanyang pinuno. Pagkatapos nito, dinalhan ni Takashida ng pagkain si Shunie, na halata namang may gusto pa rin sa kanya. Nagtanong siya, nahihiya, kung talagang ganoon siya kagaling doon. Tinanong ni Shunie kung talagang pinatay nila si Kishimaru, ngunit sinabi niya na huwag na siyang magtanong tungkol doon at gawin na lang ang trabaho niya. Dahil siya naman ang dapat magdesisyon kung talagang ganoon siya kagaling para talunin ang isang mas malakas na ninja. Dahil hindi makasagot, nagsimula siyang mag-enjoy sa isda.
Pagkatapos, habang naghahapunan, nagkaroon ng lahat ng masayang oras. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-usap at magbiruan ang lahat bilang magkakaibigan. Pagkatapos, lumapit si Aoki sa kanyang ina at nagtanong kung ang pangarap ba ng kanyang ama ay palaging protektahan ng nayon, dahil pakiramdam niya ay hindi pa siya handa sa pagpapalit. Gayunpaman, sinasabi niya sa kanya na makakasiguro siya, dahil ang Iga Village ay isang kahangahangang lugar at malayo pa ang kanyang lalakbayin bago siya maging tunay na pinuno ng nayon. Sa sandaling sabihin niya ito, sinusumpa siya at malamang na mauuwi siya sa pagkamatay. Kalaunan, dadalhin siya ni Yumaka sa isang silid upang sabihin sa kanya ang isang bagay na apurahan. Sa kabilang banda, nagpapasalamat si Gantetsu kay Ryoko at pati na rin kay Kairi, dahil sinabi sa kanya ni Aoki na napakahalaga sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Ipinagtapat din ni Aoki na nagkakaroon siya ng maraming kasiyahan sa akademya dahil sa kanilang dalawa, at sa puntong ito, makikita natin na nakadarama ng labis na sama ng loob si Kairi tungkol sa pagnanakaw ng impormasyon. At ipinapasa ito kay Kuga. Ngunit pagkatapos noon, nagpapadala siya ng isa pang mensahe kay Suzuko, na nagsasabing walang dapat iulat dahil payapa ang lahat sa nayon ng Iga. Ngayon, sinasabi ni Yumaka kay Aoki ang sikreto tungkol sa pinakaubod ng pamilya. Sinabi niya na ang impormasyong ito ay alam lamang ng mga pinuno ng angkan, at kapag naging pinuno si Aoki, ang buong sikreto ay ibubunyag sa kanya. Kinabukasan, nakita natin na sabik na malaman ni Aoki kung kailan siya magiging ninja, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Mitsuzu upang ipaalam sa kanya na sa TV ay inanunsyo nila na ang mga ninja. Magsasara na ang akademya. Sabi ni Aoki Seida na isa itong lihim na anunsyo, na malapit nang magsimula ang malaking pagtitipon ng mga ninja. Ito ay isang pagdiriwang na inutos ng pinuno ng organisasyon ng regulasyon, na pinagsasama-sama ang pinakamahalagang ninja, dahil ang kinabukasan ng lahat ng ninja sa Japan ay pagdedesisyonan sa pagtitipong ito. Nalaman din natin na mahigit 70 taon na ang nakalipas mula nang huling ginanap ang pagtitipong ito, at sa puntong ito, nakikita natin kung paano nalaman ng mga miyembro ng bawat angkan ang balita. Pagkatapos ay bumabalik tayo sa Iga Mansion, kung saan naguguluhan ang mga bagong dating dahil hindi nila maintindihan ang nangyayari sa sandaling ito, dahil hindi pa nila naririnig ang ganitong kaalagang pangyayari. Kasabay nito, naghahanda ng umalis sina Mitsuzu, Aoki Seida at Ayamika. Tinatanong ni Aoki ang kanyang ina kung nararapat bang dumalo ang magiging pinuno sa pulong, na sinagot naman ni Ayamika na ang trabaho ng mga bata ay mag-aral, kaya hindi niya dapat pabayaan ang kanyang pag-aaral dahil lamang sa mahabang bakasyon. Sa huli, nagpaalam si Aoki sa kanyang ina, na hinahangad siyang maging mapalad sa kanyang paglalakbay. Maya-maya pa, dumating ang mga ige sa komite, pati na rin ang mga kinatawan mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Mabilis na nagiging tensyonado ang kapaligiran sa pagitan ng mga pinuno ng angkan, ngunit hiniling ni Hedo sa lahat na para mapanatili ang kaayusan sa silid. Pagkatapos, nanawagan siya para sa isang malaking pagpupulong ng mga ninja, ngunit napansin nila na kulang ang isang kinatawan. Gayunpaman, sinabihan sila na ang nayong ito ay tuluyan ang nasakop ng mga koga, pati na rin ang mga pabrika na pag-aari na ngayon ng kanilang korporasyon. Idinagdag din nila na ang angkan ng Fuma ay bahagi na rin ng mga koga. Pinutol ni Hedo ang usapan at nagsimulang magsalita tungkol sa pangunahing paksa. Ipinahayag niya na niloko ng mga koga ang ibang mga nayon ng ninja, at malinaw na kinokontrol ang mga nayon nila. Sa ibang silid, nagulat si Shinei at ang kanyang mga katrabaho na iniimbestigahan na agad ito ng kanilang boss. Ang koga ng palihim, napagpasyahan nila na itinago ni Hedo ang impormasyong ito dahil natatakot siya na may mga nagtatago sa loob ng organisasyon. Pagkatapos, inutusan ng pinuno ang lahat ng kinatawan na magulat kung sinalakay ang kanilang mga nayon, dahil depende sa mga pahayag, maaaring magresulta ito sa pagdakip sa pinuno ng koga. Napagtanto ni Shinei at ng iba pa na ito ang plano ni Hedo, dahil sa pagtitipon ng mga pinuno ng lahat ng angkan, mas mahihirapan ang koga na lumaban. Gayunpaman, tila pumalpak ang buo niyang plano, dahil sinimulan ng lahat na sisihin si Ziga. Ipinagtanggol ni Yamaka ang sarili sa pagsasabing wala silang dahilan para gawin ang krimeng ito. Sabi ng lahat, si Ziga, bukod sa pagsisimula ng digmaan, ay pumatay rin daw kay Kishimaru. Sabi ni Yamaka na walang katotohanan ang mga paratang na ito, at iginigiit niya ito sa pagsasabing walang ebidensya laban sa kanila.
Sinabi pa ni Yamika na iniimbestigahan nila ang Koga, at nakadiskubre ng ilang kaina-hinalang gawain sa kanilang mga ginagawa. Binigyan siya ni Mitsuzo ng isang sobra na may mga litrato na malinaw na nagpapakitang nag-eeksperimento ang angkan sa isang bagong kagamitan, ngunit mayroon ding impormasyon na hinahanap nila ang isang lihim na pinagmulan ng kapangyarihan ng ninja. Sa huli, ipinaliwanag na balak ng Koga na salakayin sila sa dahilan ng pagpatay ng kanilang pinuno. Si Salmon ay naglakas loob at sinabi sa kanila na ang kanyang angkan ang target ng pagsalakay ng Koga, at saka isinigaw na wala na silang lakas para lumaban. Nanghihinayang siya na hindi niya nasabi ito noon pa, ngunit ang kanyang lola, na isang pinuno, ay nalungkot ng labis at nagpakamatay. Pagkatapos, si Aiboru ay umamin na siya ang namamahala sa pagbibigay ng pagkain sa lahat ng naninirahan sa kanyang nayon, ngunit lahat ay nagiging mahirap dahil sa Koga. Tapos, mas maraming pinuno ang nagsabi na ang Koga ang dahilan kung bakit nangyayari ang pagpupulong na ito ngayon. Tumayo rin ang ibang mga pinuno para tuligsain ang pag-atake ni Clankto, at kaya, parami ang mga pinuno na lumalapit. Sa konklusyon na ang Koga ang dapat sisihin. Gayunpaman, habang inaakay na nila ang pinuno, lumitaw ang isang lalaki na nagngangalang Genji, na kapitan ng ikalawang dibisyon ng organisasyon ng mga ninja na tagapagbantay. Ipinahayag niya na mayroon siyang ebidensya ng pagpatay kay Kishimaru, at doon ay ipinakita sa kanila ang kuha mula sa isang security camera, kung saan nakikita ang isang taong sumaksak sa dating pinuno ng Clan Kuga. Gayunpaman, naririnig din ang tunog ng mga ninja. Ipinapaliwanag ni Genji na ang ingay na likha ng mga kasuutan ay napakakatangian ng bawat nayon, at sa huli, napagpasyahan nila na ang tunog ay nagmula sa nayon ng iga. Hinihiling ni Genji kay Yamika na samahan sila sa korte, ngunit humaharang si Takaseda sa harapan niya habang nagtatago ng kutsilyo. Sabi ng pinuno ng iga na walang dapat ikatakot dahil wala silang ginawang krimen. Bago umalis, pinakiusapan ni Yamika si Takaseda na sabihin kay Itoki na ipinagkakatiwala niya sa kanya ang nayon. Pagkatapos nito, natapos ang malaking pagpupulong ng mga ninja. Ilang oras ang lumipas, inihatid ni Mitsuzo ang balita na si Yamika ay dinakip, ngunit para panatagin siya, sinabi niya na wala silang ginawang masama at wala silang kasalanan. Kaya, dapat daw siyang pakawalan agad. Sa puntong ito, lumapit si Count Etsu kay Takaseda at hiniling na gumawa ng plano para sagipin siya. Malinaw na ipinaabot ni Takaseda kay Itoki ang mensahe na nasa kanya na ang kontrol ng nayon. Inutusan naman ni Itoki na tipunin ang lahat ng kasapi ng angkan ng iga. Sa kabilang panig ng screen, nakita natin si Henry na nagpapahayag ng digmaan laban sa kalabang angkan. Ipinasya rin niya na kailangan nilang lubusang talunin ang kanilang mga kaaway. Pagkatapos, nakita natin si Hayato sa control room, nanunood ng video ng pagkamatay ni Kishimaru. Ngunit sa sandaling ito, pumasok si Genji na nakasuot ng ninja at sinaksak siya sa likod. Sa wakas, napagtanto niya na si Genji ang taksil sa loob ng organisasyon. Kinabukasan, idinaos ang seremonya upang gawing tunay na lider ng nayon si Itoki. Bagamat handa niyang gampanan ang responsibilidad na ito, sinasabi niya na magiging lider lamang siya hanggang sa maibalik niya ang kanyang ina. Maya-maya, nakita natin si Yamika na nakakulong sa isang silid. Sa sandaling ito, lumitaw si Genji, sinasabi na siya na ang pumalit kay Hayato at siya ay hahatulan na ng kamatayan. Pagkatapos nito, makikita natin si Kido na inihahayag na siya ay may sakit mula ng isilang, kaya ang kanyang katawan ay kinailangang muling buuin upang siya ay maging leader ng Shaoga. Simula noon, ang tanging naaalala niya ay ang sakit ng mga eksperimento na ginawa nila sa kanya upang makamit ang kanilang layunin, at ang mga pagsisikap na ito ay walang saysay, at ang tanging naaalala niya ay nagising na labis ang sakit. Noong mga oras na yon, ang tanging iniisip niya ay sana hindi na lang siya isinilang na isang ninja, o sana walang mga ninja sa mundong ito. Maya-maya, nakita natin siyang pinalaya mula sa isang lugar kung saan siya ikinulong, kung saan humihingi ng paumanhin si Genji dahil ikinulong siya sa gayong lugar, at sa nakikita natin, tinatawagan niya ang angkan ng Koga para isakatuparan ang kanilang layunin sa mga android. Ngayon, nakikita natin ang isang emergency meeting ng entidad na nagkokontrol sa mga ninja, kung saan iniulat na 72 oras na ang nakalipas mula nang tuluyang mawala si Hayato. Kaya naman, ang tungkulin ng pinuno ay ipagkakaluob kay Genji. Pinutol ni Shin ang usapan ng lahat para sabihin na ang kanilang pinuno ay nasa isang solo mission,
at ang kanyang pagkawala ay hindi dahilan para gumawa ng madaliang desisyon. Sabi ni Genji na may pangalawang grupo na ipapadala para hanapin si Hayato, at ibinunyag na si Kido ay palalayain sa mga bintang sa kanya dahil sa kawalan ng ebidensya. Pagkatapos ay sinabi ni Genji na si Yamika ay mahahatulan ng kamatayan dahil sa tangkang pagpatay sa pinuno ng Koga clan. Para tapusin ang pagpupulong ng araw na yon, si Shin ay na-promote sa ranggo ng kapitan ng unang grupo ng organisasyon. Kalaunan, nakipagkita siya sa kanyang team para ibahagi ang kanyang mga hinala tungkol sa pagiging pinuno ni Genji. Nag-iisip siya kung bakit iba ang treto sa angkan ng Koga kumpara sa Ziga, at pinaghihinalaan din niya kung bakit siya, na halatang baguhan, ay na-promote bilang kapitan ng unang pangkat. Kaya naman, iminungkahi niya na hanapin si Hayato upang malinawan ang buong sitwasyon. Samantala, pumunta sina Kido at Genji sa opisina ng pinuno ng angkan ng Iga para alukin siya ng kasunduan kapalit ng kanyang kalayaan. Bago pa man sila makapagsalita, napagtanto ni Yamika na gusto nilang malaman ang sikreto ng walang hanggang enerhiya ng lihim na baluti ng kanilang angkan. Ngunit tumanggi siyang ibigay ito sa kanila, dahil kung ang mahalagang impormasyong ito ay mapunta sa maling kamay, malalagay sa panganib ang kaligtasan ng sangkatauhan. Binabalaan siya ni Genji na mayroon siyang hanggang bukas para magdesisyon kung ipapapatay ba siya o hindi. At sa kabilang panig ng screen, nakikita natin si Itoki at ang mga babae na nagpupulong sa punong tanggapan ng angkan ng Iga. Umaasa sila na magiging mabuting leader siya. Mula sa kung saan, lumitaw si Takaseda. Hiniling niya kay Itoki at Katsu na samahan siya sa isang emergency meeting, kung saan nalaman ng lahat na papatayin si Yamika kinabukasan. Iminungkahi ng isa sa mga miyembro ng angkan na magsagawa ng misyon para iligtas siya, salungat sa desisyon ng organisasyon ng mga ninja na nangangasiwa, ngunit sinabi ni Mitsuzo na kung gagawin nila yon, sila ay mapupunta sa nagdedeklara ng digmaan sa lahat ng angkan. Kaya, iminumungkahi ni Takaseda na siya ay palayasin mula sa angkan, upang siya ay makapunta at sagipin ang pinuno, nang hindi kinakailangang harapin nilang lahat ang mga kahihinatnan ng isang digmaan. Ngunit sinabi ni Raya na hindi ito kailangan, dahil walang maniniwala na siya ay pinalayas, at makikita lamang nila ang kanyang mga aksyon bilang isang atake sa nayon. Agad na inatake ni Katsu si Itoki, at humihingi na mapalayas upang makasama siya kay Takaseda sa isang misyon ng pagliligtas, dahil wala siyang kaugnayan sa dugo sa angkan. Ito ang tanging paraan upang mabayaran niya si Yamika sa pagtanggap sa kanya, at pagtanggap sa kanya bilang isang bata. Sa wakas, tumugon si Itoki, at ibinigay ang kanyang unang utos bilang pinuno ng nayon ng Iga. Ipinagkatiwala niya ang pagliligtas sa kanyang ina kay Takaseda at Katsu. Dahil nauubos na ang oras, at wala silang ibang pagpipilian kundi ang gumamit ng lakas upang iligtas siya, kailangan din nilang iwasang makasakit ng malubha sa kahit sino. At habang ginagawa nila ito, kailangang magtipon ng iba pang miyembro ng angkan ng ebidensya upang patunayan na sila ay walang sala, at walang krimeng nagawa ang kanilang angkan. Matapos ang pagpupulong ng angkan, nakita natin na si Raya ay nasa labas, nakikinig sa lahat ng nangyayari, at sa kabilang panig ng screen, nakita natin sina House Senador, Henry, at Kito na nagpupulong para tawagin. Isang pambihirang pagpupulong kasama ang angkan. Nang ipaalam sa kanila na dumating na si Suzaku sa punong himpilan, ipinapalam niya sa kanila na mayroon siyang especially iya sa nayon ng Iga. Ipinabatid ng especially iya sa kanya na naghahanda si Itoki ng plano upang sagipin si Yamika, kaya, naniniwala si Suzaku na ito ang perpektong pagkakataon upang salakayin ang angkan ng Iga. Maya-maya pa, sinabi niya na gusto niyang sumama sa pangkat na Seiselake laban kay Ziga, at tinanggap naman ni Kito, dahil kamakailan ay nagpakita si Suzaku ng mahusay na pagganap bilang isang ninja. Agad siyang sinubukang kumbinsihin ng kanyang ama na huwag sumali, dahil naniniwala siyang siya pa ay. Ngunit hindi nakinig si Suzaku sa kanya, at nagpas siyang sumali, at namula ngayon siya na ang gagawa ng kanyang sariling mga desisyon, at nawalang atrasan dahil magmumukha siyang duwag kung tatakbo siya. Sa harap ng mga salitang ito, walang nagawa ang kanyang ama, at pinayagan si Suzaku na gawin ang anumang kinakailangan para sa ikabubuti ng angkan. Kalaunan, naganap ang isang pagpupulong ng angkan ng Koga upang pahintulutan ang pag-atake sa nayon ng Riga, ngunit sumalungat si House Senador at isang grupo ng mga tao sa operasyon.
Bigla, binaril siya ni Kito, na nagpapahiwatig na walang puwang para sa mga duwag sa kanilang nayon. Pagkatapos nito, ilang babala tungkol sa sakuna ang ipinalalabas sa buong lungsod, at pinapayuhan ang mga mamamayan na manatili sa loob ng bahay. Kasabay nito, napagtanto ni Mitsuzo na ito ay isang estratehiya ng mga Kuga para pagtakpan ng atake na balak nilang ilunsad laban sa mga Riga, at pagkatapos ay nakita natin ang kalaban na papalapit sa nayon na may ilang truck na puno ng mga android. Hindi lang yun, ngunit ilang ninja ang handa ng simula ng pagsalakay. Bigla, natuklasan natin na ang angka ng Riga ay may makabagong teknolohiya upang harapin sila. Gayunpaman, maraming android ang nakaligtas sa pagsabog ng kanyan, kaya ang tagapagtanggol ng angka ng Riga ay wala na. Walang ibang pagpipilian kundi mamatay na parang isang ninja. Sa huli, nasira niya ang malaking bahagi ng puwersa ng kalaban, at sa pagkakita nila sa pagkamatay ng vigilante, nalungkot ang lahat sa pagkawala na ito. Ngunit dahil nasa digmaan sila, kailangan nilang ipagpatuloy ang pag-atake. Kasabay nito, nakikita natin ang dalawang binata na magkahawak kamay na papalapit sa pasukan ng bilangguan kung saan nakakulong si Yamaika. Dahil dito, humadlang ang gwardya para pigilan sila, ngunit sa sandaling yun, lumabas na sila pala si Akutetsu at Takaseda, na madaling nakatakas sa seguridad para palayain ang pinuno ng angkan. Habang tatakas na sila, hinarang sila ni Genji, na nagsabing sila ay dinadakip dahil sa paglabag sa batas. Pagbalik sa 8 Oki, siya at ang kanyang grupo ay nasa control tower upang bantayan ang laban kontra sa mga android. Gayunpaman, nasa dehado silang posisyon laban kay Ken Kuga. Habang dumarating pa ang mga makinang pandigma at nauubusan na ng puwersa ang mga ninja, nagpresenta si Ryoko na suriin ang mga android, at hiniling sa isang shinobi na dalhin ang isa sa control tower. Nadiskubre niya kalaunan na ang kahinaan ng makina ay ang kanilang enerhiya, dahil hindi nila kayang tumagal ng higit sa isang oras nang hindi nagre-recharge. Sa sandaling yun, ipinaalam ni Mitsuzo sa kanya na may isang android na sumusunod sa kanya, ngunit umatras ito nang walang ginagawang masama sa kanya. Kinukumpirma nito na ang kahinaan ng android ay enerhiya, at ang target ni Ken Kuga ay ang walang hanggang supply ng enerhiya na mayroon si Sega, kaya't kaya nila inaatake ang nayon. Ipinapalagay ni 8 Oki na ang pag-atake sa mga pangunahing tarangkahan ay isang panggulo, para madala ang mga pinagmumulan ng enerhiya sa nayon, dahil doon lamang mare-recharge ang mga android at makakabalik sa laban. Tinanong naman ni Ryoko si Rhea na imbestigahan ang mga alternatibong daan kung saan posibleng nakapasok ang mga truck na kargado ng enerhiya sa nayon. Pagkatapos nito, iminungkahi ni 8 Oki na magpadala ng isang grupo ng tiktik para sirain ang pinagmumulan ng enerhiya. Ngunit tinutulan nito ni Mitsuzo, dahil kung hahatiin nila ang grupo, masisira ang linya ng depensa, at sisilaki ang kanilang mga kaaway sa nayon. Sa sandaling yun, nakita natin si Ryoko na sumali sa misyon. Iniisip din niya na tungkulin niyang lutesin ang buong sitwasyon, dahil ang kanyang angkan ang nag-imbento ng mga android na ito. Sa gitna ng kaguluhan ng mga lalaki, nilinaw ni Cray na hihintayin niya sila sa base. Pagkatapos, nagtungo sina 8 Oki at Ryoko sa imbakan para maghanda sa laban. Sa puntong ito, sinamantala ni Cray ang pagkakataon upang ipaalam sa angkan ng Koga, ngunit pinagsisihan niya ito at nagpas siyang manahimik. Sa kabilang panig ng screen, nakikita natin si Shanae at ang kanyang grupo na sumasagupa sa ilang kaina-hinalang lalaki. Napagtanto nila na ang mga lalaki ay malinaw na mga tauhan ng angkan ng Koga, na handa nang itago ang katawan ni Hayato. Kalaunan, naharang nila si Genji, na nakikipaglaban kay Takaseda noong panahong yun. Iginigiit ni Genji na dapat hulihin sina Shanae at Takaseda, ngunit inaakusahan niya ito na kasabwat ng Koga sa pagpatay kay Hayato. Pagkatapos ay iniutos niya sa kanyang grupo na arestuhin si Genji, ngunit tumanggi itong makipagtulungan at inaakusahan siya na may kaugnayan sa angkan ng iga. Lubhang ikinagalit ito ni Shanae, dahil ang huling bagay na gusto niyang marinig ay ang akusasyon ng isang traidor. Sa wakas, gumawa ng mabilis na galaw si Takaseda, na lubusang nagpatamba kay Genji, na nagpahintulot sa angkan ng iga na tumakas sa lugar. Sa wakas, narating ni Coutetsu at Yamaika ang lihim na pasukan sa nayon at napagtanto na may nagaganap na pagsalakay, kaya mabilis silang sumugod para tulungan ang nayon. Pagkatapos nito, nakita natin na binabantayan ni Ryoko at 8 Oki ang kalaban, ngunit sobra sila karami para harapin sila. Nagmungkahi si Ryoko na bumalik para humingi ng reinforcements,
ngunit alam ni 8-Oki na wala siyang panahon para doon, at gusto niyang sumalakay ngayon dahil hindi sila nag-iingat. Sa wakas, mayroon na siyang planong naiisip para sa ganitong pagkakataon, dahil alam niyang gagawin ni 8-Oki. Sabihin ang ganoon. Pagkatapos ipinaliwanag niya na kinuha niya ang isang aparato na nagpapanatili sa signal ng Android, at gamit ang kanyang kaalaman, gagawin niyang mag-freeze ang mga Android sa loob ng 10 segundo, na magbibigay sa kanya ng pagkakataong sirain ang pinagmulan ng enerhiya gamit ang mga pampasabog. Agad nilang isinagawa ang plano, ngunit pinigilan sila ni Suzaku, na nagpapatrolya. Bigla, isa sa mga Android na humahawak kay 8-Oki ang kumuha ng mga pampasabog mula sa kanya. Sa sandaling yun, napagtanto namin na ang intensyon ng Android ay sirain ang pinagmumulan ng enerhiya. Sumabog ang pampasabog, at bumagsak ang lahat ng Android sa lupa. Matapos ang pagkabigla, napagtanto ni na 8-Oki at Ryoko na ang Android na tumulong sa kanila ay si Kairi, kaya dinala nila siya sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos noon, nakita natin si Shioni na pumupunta sa selda ni Genji, umaasang aaminin niya ang kanyang mga kasalanan, ngunit nagpa siyang manahimik hanggang sa dumating ang kanyang abogado. Agad siyang nanumpa ng paghihiganti sa lahat, at nagsimulang gumamit ng isang ilusyon. Pabalik sa Iga Village pagkatapos ipagdiwang ang kanilang tagumpay, dumating sina Kotetsu at Yamika sa mansyon, ngunit nagsimulang mawala ng kontrol si Kotetsu sa kanyang sarili, at kinuha si Yamika para makakuha ng impormasyon tungkol sa kung saan naroroon ang walang hanggang pinagmumulan ng enerhiya. Gayunpaman, walang ibinunyag si Yamika, at nauwi sa pagpatay sa kanya ni Kotetsu. Pagkatapos noon, nakita natin ang ilang ninja android na nagdudulot ng malaking pinsala sa lungsod. Sinakop din nila ang ilang mga nayon. Kasabay nito, labis na nagdadalamhati si 8-Oki sa pagkamatay ng kanyang ina. Pagkatapos ay ipinaalam ni Yuya sa kanya na dapat siyang opisyal na hirangin bilang pinuno ng nayon. Dagdag pa niya na sinusubukan nilang pilitin si Kotetsu na magsalita, ngunit wala siyang sinasabi, kaya kailangan nilang magdesisyon sa kanyang parusa sa lalong madaling panahon. Tinitigan ni 8-Oki ang mantsa ng dugo kung saan naroon ang kanyang ina, at sumagi sa alaala niya ang mga nangyari noong nakaraang araw. Sa kanyang isipan, kalaunan, may nagbabala kay Suzaku na mas mabuting huwag nang bumalik kay Suga, dahil wala sa sarili si Kido, na nagsasabing papatayin niya ang sinumang hindi sumusunod sa kanyang utos. Itinanong ng bata kung bakit pinatay ang kanyang ama, at sinabi ng impormante na hindi sumang-ayon si Housen sa plano ni Kido, kaya yun ang nangyari sa kanya. Sandali, naisip ni Suzaku na nararapat yun sa kanyang ama dahil hindi sumunod sa utos, ngunit sinabi ng impormante na hindi duwag si Housen, at gusto lamang niya ang ikabubuti ng nayon at ang mas magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Bago umalis, hiniling ng lalaki kay Suzaku na alagaan ang kanyang sarili para hindi mangyari ang parehong bagay na mangyari sa kanyang ama ay hindi mangyari sa kanya. Kalaunan, sa seremonya ng inaugurasyon bilang bagong pinuno ng nayon ng Iga, labis na namimiss ni 8-Oki ang kanyang ina, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang magagawa. Doon natin nakikita na galit ang lahat sa nangyari kay Yamika, at gusto nilang maghayganti kay Suga. Gayunpaman, hinihiling lamang ni 8-Oki sa kanila na maghintay hanggang sa matapos ang libing ng kanyang ina. Kalaunan, kailangang umuwi ni Ryoko at Kairi, ngunit tinanong ni Ryoko si Kairi kung gusto niyang pumunta sa libing ni Yamika. Sinabi niya na isang karangalan yon. Gayunpaman, medyo malungkot si Kairi dahil hindi niya inaakala na makakadalaw siya. Pagkatapos nilang magpaalam, lumitaw si Takaseda at hiniling kay 8-Oki na puntahan si Kautetsu. Pagpasok niya, nagulat siya na nakagapos ito ng lubid. Ipinaliwanag ni Kautetsu na kung hindi nila siya igagapos, hahanap siya ng kahit anong paraan para kitilin ang kanyang buhay. Sinabi niya sa kanya na noong nakaraang araw, may tumunog na kampana sa kanyang ulo at ang kanyang mga alaala ay nagkapira-piraso. Pagkatapos, siya ay napaiyak, at isiniwalat na paggising niya, siya ay nababalot ng dugo. Pagkatapos ay hiniling niya kay 8-Oki na patayin siya agad, dahil wala nang dahilan para mabuhay pa siya. Si Takaseda ay namagitan at ipinaliwanag na alam na niya ang nangyari. Nilinlang siya ng Kuga sa pamamagitan ng paglalagay ng chip sa kanya, tulad ng ginawa nila kay Setomi. Nabanggit din niya na ginawa rin ni Kido yun sa lahat ng babaeng napasa kamay niya, kaya nakalikha siya ng maraming especially iya na hindi alam na sila'y kinokontrol. Sa huli, ibinunyag ni Takaseda kay Kautetsu na siya'y anak ni Kido.
Nagsimulang sumigaw si Count Etsu, nagtatanong kung bakit hindi siya pinatay noong alam na nila yon, na sinagot naman ni Takashida na hindi papayag si Yamika. Sa sandaling yun, nakakita tayo ng isang pagbabalik-tanaw, kung saan sinabi ni Takashida kay Yamika ang katotohanan. Gayunpaman, sa kabila ng pagkaalam na angka ni Count Etsu ang kanyang kaaway, nagpasya si Yamika na alagaan siya na parang tunay niyang anak. Sa kasalukuyan, nagmamakaawa si Itoki na palayain si Count Etsu dahil wala siyang kasalanan. Sinabi naman ni Takashida na siya mismo ang nagturo sa kanya ng sining ng ninjutsu, at alam niyang hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Sinabi rin niya na sinubukan ni Count Etsu na atakihin si Yamika, ngunit nabigo. Nang marinig ito, niyakap ni Itoki si Count Etsu, dahil naiintindihan niyang hindi siya ang may sala. Gayunpaman, idinagdag ni Takashida na may isa pang taksil sa kanila. Sa sumunod na sandali, nakita natin si Kido na nasiyahan, dahil pagkatapos ng mahabang panahon, naisakatuparan na niya ang kanyang plano. Nang perpekto, hindi niya akalain na matatapos ng anak niyang si Count Etsu ang misyon, dahil itinuring niya itong may kapintasan. Ngayon, mas malakas ang loob niya, dahil isa lang bata ang kanyang kalaban. Pagkatapos nito, bumalik si Kairi sa kanyang nayon, at sinabi sa kanyang ama na natapos na niya ang kanyang misyon na manmanan si Ziga. Ang natitira na lang ay ihatid ang ulat sa mga kuga, ngunit sa sandaling iyon, natuklasan niya na ito ay isang patibong, dahil ang mga android ay pinograma para siya ay alisin. Sinabi ng kanyang ama na ang tanging paraan para mabuhay ay dayin ng lahat, kaya naghanda siyang saktan siya gamit ang isang kutsilyo. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isa lamang pampalito, at binuksan ng kanyang ama ang isang lagusan sa sahig para makatakas si Kairi. Habang siya ay tumatakbo, isang bomba ang pinasabog para puksain ang mga android, o sumigaw ang kanyang ama, na nagsasabing ang nayon ay lagi nalang mag-uusok at mabubuhay. Pagkatapos nito, dinalaw ni Ruko ang kanyang ama sa ospital, at napansin niyang kulang ito ng isang kamay. Inamin niya na ayaw niya sanang ipaalam ito sa kanya, pero napakasama ng ginawa ni Kuga sa kanya, at ginawa nila ito sa kanya dahil lang sa pagrereklamo. Sabi niya, hindi na makakagawa ng kasangkapan ang kanilang nayon. Sa pagkabahala, nagsimulang umiyak si Ruko sa bisig ng kanyang ama, at hindi alam ang gagawin. Pagkatapos nito, naiwan si Itoki sa harap ng labi ni Yamika, at nang matapos ang libing, lumitaw si Suzaku at yumukod sa harap ng kafta, ngunit tinawag niyang duwag si Itoki. Mabilis na itinulak ni Itoki si Suzaku at iginupo ito sa lupa. Hiniling ni Itoki na intindihin nito ang kanyang sakit sa panahong ito, kung saan sumagot si Suzaku na gagawin ni Kido ang lahat para wasakin ang Ziga. Ibinunyag din ni Suzaku na tutol ang kanyang ama sa pagsalakay sa mga nayon, at dahil doon ay pinatay ito. Dagdag pa niya na palaging nagtrabaho ang kanyang ama para sa ikabubuti ng angkan, at sigurado siyang hindi ito nagkamali. Tinanong ni Itoki kung bakit patuloy na lumalaban si Suzaku para sa mga taong pumatay sa kanyang ama. Itinapo naman ito ni Suzaku, at inamin na ito na lang ang natitira sa kanya. Pagkatapos nito, dumating si Suzaku sa bahay at tumingin sa litrato ng kanyang ama. Napansin niya na sa likod ng frame ng litrato, may SD memory card. Ikinabit niya ito sa computer at pinanood ang totoong video ng pagkamatay ni Kishimaru. Sa video, nakikipagtalo si Kishimaru kay Kido tungkol sa kinabukasan ng organisasyon. Hindi sumasang-ayon si Kishimaru na dapat nilang kontrolin ang lahat ng mga baryo, at hiniling kay Kido na agad na kanselahin ang proyekto ng pagsalakay. Sumagot si Kido na hindi siya maiintindihan ni Kishimaru dahil ipinanganak siyang may talento at mahal siya ng lahat. Samantalang si Kido ay sakit at pagdurusa lamang ang natanggap, nakadarama ng pagkahabag si Kishimaru sa kanyang kapatid. Ngunit sa sandaling yon, tinamaan siya ng ninja sa likod. Nang makita ito, nagulat si Suzaku dahil nasira ang lahat ng inaakala niyang tama. Kinabukasan, ipinaalam ni Mitsuzo kay Itoki na nakatanggap siya ng liham mula kay Kido, hinihiling na ibigay nila sa kanya ang ninja core sa nayon. Iginigiit ni Mitsuzo at ng iba pa, na kung hindi nila ito gagawin, malalagay sila sa panganib. Gayunpaman, humingi si Itoki ng mas maraming oras para pag-isipan ito. Kalaunan, sa harap ng altar ni Omega, tinanong siya ni Itoki kung naisip na ba niyang magkaroon ng normal na buhay, dahil noong una, hindi man lang siya naniwalang may mga ninja. Dahil dito, hindi siya sang-ayon sa paraan ng pamumuhay ng mga ninja ngayon,
Ngunit wala siyang balak tumakas o talikuran ang posisyong iniwan sa kanya ni Omega. Sa huli, humihingi siya ng paumanhin at nagpa siya na gagawin niya ang mga bagay sa kanyang sariling paraan, kaya, humihingi siya ng tulong kay Takashida. Pagkatapos nito, tinipon ni Itoki ang lahat ng mga ninja at sinabi na ihahatid niya ang kursa pero may isang kondisyon, na hayaan silang mamuhay ng payapa, walang sino man ang sumasang-ayon sa desisyong ito. At nagsisimula silang sumigaw na ito ay hanggal at dapat silang makipagdigma. Ngunit sinasabi niya na ito ang kanyang huling desisyon, at hindi niya hahayaan na baguhin ito ng kahit sino. Sa susunod na eksena, nakikita natin na hindi balak ni Kido na pumirma sa kasunduan ng kapayapaan. Tinanggap lamang niya pansamantala para hindi siya mapahamak sa ninja regulatory body, at ang kanyang prioridad ay kunin ang sekretong core ng mga iga bago sila muling atakihin. Kalaunan, pumunta si Kiri sa pabrika ng Shigatsu at nakita ang lahat na wasak. Bumaba siya sa basement at nakita si Ruko na walang tigil sa pagtatrabaho. Humihingi ng paumanhin si Ruko sa hindi pagtanggap sa kanya at sinasabi na hindi siya maaaring tumigil sa pagtatrabaho. Biglaan na lang, nagsimula siyang umiyak dahil siya lang ang nakakaalam gumawa at mag-ayos ng mga gamit ng ninja sa buong baryo, pero pakiramdam niya na hindi siya sapat ang lakas para muling itayo ang pagawaan ng mag-isa. Ipinagtapat ni Kiri sa kanya na patay na ang kanyang ama, pero hindi siya nalungkot, dahil galit na galit siya rito gaya ng iba. Itinuro nito sa kanya na para mabuhay ang isang mahinang baryo, kailangan nilang maglinlang at tradorin ang lahat, at sa huli, pinagtaksilan sila ng mga kuga, at kaya nakalaya si Kiri sa pagiging especially iya para sa mga kuga. Bigla, inamin ni Kiri na kasalanan niya ang pagkamatay ni Yamika dahil binalaan niya ang mga ito na wala si Tokesada. Nagsimulang umiyak si Kiri dahil pakiramdam niya'y pinagtaksilan niya ang lahat, pero sabi ni Ruko, isa pa rin siyang napaka-espesyal na kaibigan dahil ang panahon na magkasama sila ay tunay, tulad ng kanyang mga luha. Samantala, tinawagan ni Suzaku si Kido at sinabi niya na nahanap niya ang video ng tunay na nangyari noong araw na yon, at bilang tanda ng katapatan, gusto niyang personal itong ihatid kay Kido. Sa paglipat ng eksena, sinabi ni Mitsuzo at ng iba pa kay Itoki na nagpasya silang huwag nang pumirma sa kasunduan ng kapayapaan sa mga kuga. Hiniling din nila kay Itoki na bumaba sa pwesto bilang pinuno ng nayon, pero tumanggi siya, kaya sinabi ni Mitsuzo na sila kailangang maghanda para sa digmaan. Maya-maya, pupunta si Kiri para humingi ng tawad kay Itoki dahil sa pagsisinungaling at pagtataksil sa kanya. Gayunpaman, si Tokesada ang nakatanggap sa kanya. Ibinunyag niya na alam na niya na nagpapanggap lang siya. Sabi ni Tokesada, kahit na pagkakamali niya yon, hindi siya ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Yamika dahil ang tunay na traidor ay nasa loob ng mansyon, at para makabawi, mahusay ang ginawa ni Kiri sa pagsabog ng isang base ng kuga. Sa huli, sinabi niya sa kanya na hindi pa niya ipapaabot ang mensahe ng kanyang paghingi ng tawad. Dahil abala si Itoki sa pag-aasikaso ng mga gawain ng nayon, maya-maya, makikita natin na nagpaplano ang mga Iga Ninja na hulihin si Itoki at kunin ang lihim na core. Kaya pumasok sila sa bahay, at natuklasan ni Mitsuzo na wala sa posisyon si Raya. Inatake niya ito, at sinabing hindi niya inakalang siya ang traidor, pero biglang ipinakita ang flashback kung saan sinabi ni Itoki kay Mitsuzo na hindi si Katsuo ang pumatay sa kanyang ina, at may traidor sa loob ng Iga. Hiniling niya kay Mitsuzo na tulungan siyang ilantad ang traidor, at pinili siya ni Itoki, dahil siya ang pinakamatapat at mapagkakatiwalaang tao sa angkan. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan hindi makagalaw si Raya dahil kay Mitsuzo. Tinanong niya kung alam ba nito ang lahat ng dugong damanak dahil sa kanya, at sa wakas ay si Raya. Ipinapakita na kinuha ni Yamika ang kanyang asawa nang hindi iniisip ang maaaring mangyari. Dahil dito, nagtiwala siya kay Kido, na nangakong ililigtas ang kanyang asawa. Pagkatapos, sinabi ni Raya na hindi niya kayang tiisin ang buhay ng paghihirap at lumulunok ng kapsula ng lason. Pagkatapos nito, nakita natin ang liham na iniwan ni Itoki para sa mga ninja, kung saan humihingi siya ng tawad sa panloloko sa kanila, dahil ang gusto lang niya ay hanapin ang traidor. Sa isang kahanay na eksena, pumunta si Takashida sa bahay ni Suzaku para imbestigahan ang kanyang ama. Gayunpaman, naghihintay sa kanya si Suzaku. Ibinibigay niya sa kanya ang memory card na may video ng pagpatay kay Kishimaru, at hinihiling lamang niya sa kanya para hindi siya maalangan.
Kasabay nito, plano ni Itoki na pumasok ng palihim sa punong tanggapan ni Suga para magmungkahi kay Takashida. Tinanggihan ni Takashida ang mungkahi dahil masyadong mababantayan ang lugar. Pero sinabi ni Itoki na balak niyang pumasok gamit ang sikretong daanan, kaya't isinuot niya ang kasuutan at nagtungo sa baryo ni Suga. Samantala, nagsisisi si Mitsuzo at ang ibang mga ninja sa paghusga kay Itoki, ngunit determinado silang ipagtanggol ang baryo at lumaban ng buong lakas. Pagkatapos nito, dumating sila sa punong tanggapan ni Suga kasama sina Takashida at Kautetsu. Hindi sang-ayon si Itoki na isugal din nila ang kanilang buhay, ngunit tumanggi silang umatras. Sa isang pagbabalik-tanaw, nakita natin si Itoki na inaaliw si Kautetsu, sinasabi na ang hiling ng kanyang ina ay makita kung ano ang magiging mga anak niya paglaki nila. Pagkatapos, binigyan ni Takashida siya ng isang aparatong elektrikal kung saan sinira niya ang chip sa kanyang utak. Ngayon, bumabalik tayo sa kasalukuyan, at nagpapasalamat si Kautetsu kay Itoki sa pag-alis sa kanya sa kanyang kalungkutan. Maya-maya, pumasok sila sa gusali at humiling na makausap agad si Kido, ngunit napapaligiran sila ng isang hukbo ng mga robot ninja. Iniisip ni Henry at Kido na naging hanggal sila sa pagpasok, pero biglang lumitaw si Kairi at Ryoko para makipaglaban kasama nila. Naghagis si Ryoko ng isang pampasabog na pansamantalang nagpapahinto sa mga android sa loob ng 2 minuto. Lumapit si Kairi kay Itoki at, nahihiya, sinabi na siya ay naroon para magbayad sala sa mga nagawa niya. Dahil kahit ano pa man ang nangyari, gusto pa rin niyang maging kaibigan niya at nakikita niyang nagsasabi siya ng totoo. Natuwa si Itoki at tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Sa huli, naiwan sina Ryoko at Kairi para makaabante siya patungo kay Kido. Sa daan, nakasalubong nila ang mga ninja ni Kuga, na nagpaandar ng ilang android. Hiniling ni Itoki kay Kautetsu at Takashida na maiwan habang sinisira niya ang mga android gamit ang lihim na core. Ngunit ito ay nag-iwan sa kanya ng pagod, dahil kahit mabilis siyang kumilos, ang kanyang stamina ay katulad pa rin ng isang normal na tao. Napagtanto ito ng kalaban at tinangkang hulihin siya, ngunit hamarang si Kautetsu at lumikha ng harang na usok upang makatakas sa lugar. Gayunpaman, naharang sila ni Suzaku, na nagpasyang tulungan sila, hinarap ang kanyang dating mga kasamahan. Pagkatapos nito, nakarating sina Kautetsu at Itoki sa opisina ni Kido, na matiyag ang naghihintay sa kanila. Sinubukan ni Itoki na makipagkasundo, nagmumungkahing ibigay ang core kapalit ng kapayapaan. Tinanong niya si Kido tungkol sa kanyang balak na lipulin ang mga ninja. At dahil walang malinaw na sagot, pinaghihinalaan ni Itoki na gusto ni Kido na maging huling ninja upang baguhin ang sistema. Sabi ni Itoki, kung totoo yun, ililigtas niya siya. Ngunit sumagot si Kido na gusto niyang alisin ang lahat ng ninja, dahil kinamumuhian niya ang sarili niyang pagkatao. Hinamon niya si Itoki na patayin siya, pero pinakiusapan siya ni Kautetsu na huwag gawin yon. Sa puntong ito, lumabas na ang lahat ay bahagi ng plano para mapaamin si Kido sa kanyang mga kasalanan at lahat ng sinabi niya ay naitago. Sa isang pagbabalik-tanaw, nakita natin si Itoki na ipinapaliwanag ang kanyang plano kay Sean. Hinihiling na huwag makialam ang ahensya ng ninja. Bumalik sa kasalukuyan, iniutos ni Sean ang pagdakip kay Kido, na tumugon sa pamamagitan ng pag-atake kay Itoki at Kautetsu. Sabi ni Itoki na patuloy niyang poprotektahan ang susunod na henerasyon ng mga ninja. Katulad ng ginawa ng kanyang ina, sinugod nila ni Kautetsu si Kido, sinira ang kanyang baluti at naging dahilan para mawalan siya ng kontrol. Tinawag siya ni Kido na duwag at tinangkang humablat ng armas, ngunit lumitaw si Takashida at sinaksak siya gamit ang isang metal na baras, na ikinamatay niya sa parehong paraan na pinatay ni Kido ang kanyang kapatid. Bago umalis, anako ni Takashida ang responsibilidad sa pagkamatay ni Kido, at hiniling kay Kautetsu na ngumiti paminsan-minsan. Pagkatapos noon, inutusan siya ni Sean na tugisin dahil sa pag-atake sa punong tanggapan ng Suga. At ang pagkamatay ni Kido, sumisigaw siya sa hangin na hindi niya ito hahayaang makatakas, ngunit sa likuran nakikita natin na halata namang nasisiyahan siyang kasama ito. Habang lumalabas sila ng gusali, tinatanong ni Itoki si Kautetsu kung ano ang gagawin niya mula ngayon, kung saan sumagot ang dalaga na hindi pa niya alam, ngunit sigurado siya ngayon ay kaya na niyang gawin kahit anong gusto niya. Pagkatapos noon, ilang taon ang lumipas, at patuloy pa rin si Sean sa paghahanap kay Takashida. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso,
Umaasa siyang nasa mabuti itong kalagayan at nasa maayos na lugar. Nakikita rin natin na si Ryoko ay nagtatrabaho sa pagawaan ng kanyang ama, at nagawa nitong ikuha siya ng prostetikong braso. Maya-maya, ipinapakita sa atin na si Kairi ay naging isang aktres, at nang tanungin kung ano ang nagtulak sa kanya na piliin ang propsyong ito, sumagot siya na naging aktres siya dahil magaling siyang magsinungaling. Dagdag pa, nakikita natin na si Suzaku ay naging pinuno ng angka ng Skuga, at pinamumunuan ang nayon gaya ng gustong mangyari ni Kinchimaru. Sa huli, nakikita natin si Count Etsu, na malapit ng maglakbay, ngunit bago iyon, dumalaw muna siya sa libingan ni Yamika para magpaalam. Doon, sinabi niya na ngayon ang unang araw ng trabaho ni Itoki, pero dahil kilala niya ito, siguradong magre-resign ito sa pangalawang araw. Habang sinasabi niya ito, nakikita natin si Itoki sa loob ng subway. Sinalba niya ang isang batang muntik ng mahulog sa riles, at dahil dito, namangha sa kanya ang lahat sa paligid dahil sa kanyang kahusayan. Tanong ng bata kung isa siyang ninja, at nakaramdam si Itoki ng isang uri ng kasiyahan, ngunit sumagot na hindi totoo ang mga ninja, at hiniling sa bata na huwag basta maniwala sa lahat ng nakikita. Kaya, ang anime na Shinobi no Itoki-en. Kung nagustuhan mo ang videong ito at gusto mong makakita ng higit pang mga video na katulad nito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel.